yung akala mo, no? Yung akala mo, napanood mo na lahat, man. Napanood mo na lahat. But, may mga pagkakataon na bigla na lang may magpa-pop up na video na from way, way back, years ago, and doon mo realize na, oh my God, man, ang dami ko pa palang hindi napapanood na video nila. Today, we're gonna react to a video of 91.5 Win Radio Manila that is uploaded 6 years ago. This is uploaded March 5th, 2020. Title is How Well Do You Know Your Bandmates with SB19? Like, hindi ko alam, no? I feel like kaya mong manood ng SB19. I even have a fucking recommended video in here na hindi ko pa napapanood the SB19. Like, what the fuck? Merong recommended, like, di ba kasi pag nag video, parang may recommended video na susunod. And the next video after nito is an SB19 video as well from K Street Manila na hindi ko pa napapanood, no? So, okay, well, we're gonna react to this, man. How well do they know their bandmates 6 years ago? Let's see, without no further ado, let's get it. Get in the zone, break! Hi, I'm Justin. Hi, I'm Josh. Hi, I'm Stel. Hi, I'm Good. I'm Cedric, and we are SB19! Ay, hindi nila ba sasabihin yung nila, yung role nila? Hi, I'm Ken, the main dancer of According SB19. to How Well Do You Know Your Bandmates Challenge? Let's go. Okay. Hey, 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 hey. Hey. Medyo matagal tong intro to, no? Hey, hey, hey. Oh, ang tagal ng intro. Okay. Are you just partying right now? I'm sorry. Are we not gonna hear them at all? Is this just a party or something? What is happening? They're talking now. Who's the most likely to forget dance steps? I don't know. Because I cannot hear them. What is happening? Okay, so now we switch the video. Now this is the video from K Street exclusive. I don't even know why walang salita yung unang video. I mean, that's okay. No, I don't even know why. Ewan ko kung copyrighted ba yon. Pero parang hindi naman sila kumanta, no? Kasi parang question and answer yung video na yon. So, hindi ko alam kung bakit tinanggal nila yung audio at silagyan nila ng non-copyrighted music. But anyway, since we cannot actually, watch that video because hindi natin sila maririnig, we're gonna react to a K Street exclusive or K Street channel. Title is SB19 Talk About the Rise to Fame, 18 and the Future. So, this is the recommended or next video after that video na pinanood natin na wala naman silang sinasabi. So, without no further ado, man. Here we go. Namin gano'n. Nagtitrend to? Sorry. Parang kami minsan nagtataka na rin kami. Yung performance ko rin namin gano'n. Nagtitrend to? Again. Okay, so this is not the first time. Almost 2 years since we first met. 2 years. Oh, okay. K Street TV is an OG, no? Na naniniwala sa SB19 because this video is like 6 years ago. Pero nung upload tong video na to, na-interview na nila yung SB19 2 years ago prior to this video. So, K Street TV, big ups to you. Mga totoy na totoy. Dito, I will meet them again. Okay. First question. Siyempre po, sobrang happy po kami kasi unti-unti na po natutupad yung mga pangarap namin. So slowly, naaabot namin yung mga goals namin sa buhay.
guest Mhm. artists. And ayun po, sobrang overwhelming pa rin po kahit na sabi po ano ng punta kasi hindi namin inaasahan na parang every city or every parang kahit sa college ng provinces kami pumunta, napupuno namin yung venue. And parang doon pa lang Hindi nyo lang alam in the future, no? Hindi nyo lang alam. Expect na magiging ganito po. Kalaki yung parang meaning ng SB19. Kumbaga before po. Wala pa kayong kaalam-alam. Mga totoy pa kayo na tayo na yan. Through all of these things po. Parang dati konti lang po talaga yung mga nanonood namin. So ayun, nakakagulat po and nakakapanibago. Ito po parang maganda sa feeling na nami-meet po namin yung 18 sa iba't ibang places sa Philippines. Hindi lang po sa Manila na, syempre, parang Manila, marami rin kami dito. Pero at the same time, dahil po sa concert, nami-meet namin yung 18 sa iba't ibang provinces. Let's go. Yeah, before kasi medyo medyo worried ako na baka sa provinces, so medyo Sila, ano yan, panoorin. iba't ibang lugar napupuno talaga tapos lahat sila may iba-ibang pakulo. Di ba? Yung iba sinigang, yung iba bulalo. Josh. Kung ata pumalit kay Justin dito sa video na to. Oh, no. Actually, yes. Bicol. Pero yun, meron silang iba't ibang ginagawa para supportahan yung grupo namin, which is really like amazing and fun. Ano ba? Parang nakakatuwa. Tapos inaabangan din namin yun every time na pumunta. Is there anything that the group does as a habit before going on stage? Okay. They usually pray, right? That's one thing. Every time po, actually hindi lang po sa concert, every time na talagang before kami umuwi sa stage, nag-huddle po kami, nag-pray and everything. Oh, yeah. And then, Mhm. It's still, yeah, it's still the same. No? Walang nagbago. Still the same. Para malit yung spirit namin. But meron pa kami ginagawa. Na parang na kampasan. Para kasi, minsan kasi parang natutulog yung katawan. Para magising, no? Mga gumagawa din mga athletes niyan, Na-acquire namin ito sa dati namin. Style, parang that's close. Tapos parang ngayon, ako, magalit sila. Say on? Sabi ko po, nag-ano rin po kami, parang minsan, pag kinakabahan, pagpawala ng kaba, parang gawin po kami, tapos ha! Tapos tumatalon po, nag-stretching, pagpawala ng kaba. Mhm. What is the most memorable thing that has happened to the group on the tour so far? Okay? So Parang far. For me, every moment is memorable talaga. Parang grabe kasi iba't iba rin yung na-experience namin bago kami. Parang lahat na-appreciate namin talaga sa lahat ng lugar. Iba-iba talaga yung ginagawa nila. And syempre, Yung sa Tila Luha, katulad ng sa Tila Luha. Ay, alam ba yun? Nagka-assist na. Really? ang dami eh. Tapos Kahit sa Manila. mga costumes, mga ganyan. Parang iba't iba yung pakulo. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, iba't iba yung pakulo nila. Tapos lahat yun natatandaan namin kasi nakakatuwa po talaga sila tingnan. Kasi nagpapanotice talaga sila natin At bawat Ngayon kaya naalala pa rin nila yung mga little moments na yun. Like sa mga ditong dumaan. Kasi I feel like ngayon sobrang in demand nila. Kaya, so sobrang dami na nilang like guesting, performance, nag-intermission sila sa mga ganitong fiesta. Fiesta ba? Parang ganon or event. Naalala pa rin kaya nila same as, kasi during this time I assume na parang every single detail ng performance nila is sobrang memorable sa kanila. Kasi the grand scale of time na naging artist sila, during this time is bago pa sila, consider natin sila as bago pa, no? So parang every single performance is very memorable. Pero ngayon kaya same pa rin kaya yung pakiramdam nila. Kasi parang every time they have to perform no? Sobrang dami nilang TV appearance, 'di ba? Performance in a lot of events. Siguro isang taon sobra pa sa 20 performance ang ginagawa nila. Labas yun sa dumaan nilang world tour, okay? Just a guesting or like, a performance in a event. concert po namin so far, may iba't iba taong umiiyak po.
Isa-isa sa member umiiyak. Ganun ba? Lagi hindi ko napansin yun. Sino mo na umiiyak? Sa Manila, umiyak din ako sa Manila. Pero sa Manila, Yung concert, first. Masunod nag-iyakan sa isa ko yun. Nakaka-touch naman kasi. Mhm. Are there local artists that you want to work with in the future? Ooh. Okay, let's see kung nangyari ba itong mga nila. Sasagot nila dito. yes. Nasa group ko madami din. Madami. Siguro sa kasagod mo. Siya po si Sarah G. Sarah G, okay, nangyari na. Nangyari na, no? They have a song with Sarah Geronimo. Umaligid. Yung Sarah G po talaga parang singing type din po siya. Tapos, sino pa? Mga before ito, yung Pascual. Inigo Pascual, hindi siya nangyari, no? But, I don't know. I mean, Inigo Pascual is not very active right now in terms of music, no? So, maybe that's the reason why. Yung mga rapper naman sa mga makasama. Opo, actually, Well, lahat ata ng mga artists sa Philippines kung may ever give Lahat, the no? opportunity. kung posible. Kasi parang yung idea na syempre kung may music The answer is very, very safe, no? Pablo, leader ka talaga, no? may music din kami. View na parang collab. Yung idea na pagko-collab ng dalawang music, sobrang amazing yun. True. So gusto ko sana, if mabigyan kami ng opportunity, payagan man, i-take talaga namin. Tsaka parang nung nakaraan ko, parang naisip ko po, parang ang sarap po siguro mga pag-collab sa mga banda. Di ba napag-usapan natin yun? Kasi parang Oh, they were able to, collab with Ben and Ben. Okay. yung song po namin, parang ang sarap i-perform pagka may live band po namin. Ah. Grabe po talaga. Yun po yung iniisip ko last time, napag-usapan po namin yun. Okay. Iniisip ko ako, iniisip ko, parang ang setting na, siguro po banda. Sinong banda? Marami. Actually, marami. Oh, it did happen, you know? Sobrang dami po talaga. I mean, hindi man nangyari sa parokya ni Edgar, but naging ano sila, 'di ba? Nakasama ni Stel si Chito as am I remember this correctly? As a judge on something? The Voice? How about K-pop artist? Okay. Gusto mga collab, syempre. Number 1 naman yan, BTS. BTS, okay. Ako po personally, Big Bang, gusto ko mga collab Okay. Oh. Hindi nila inano si dito, We never talk about this guy anymore. Big Bang, si Zico, oh my God, si Dean, mga ganyan. I mean, if you know what I mean, no, sa mga VIP natin dyan, no, mga OG VIP, you know what I mean. Kung bakit we don't talk about this guy anymore. Sungri. Si Zico, oh my God, si Dean, mga ganyan. Icon. Icon? Okay. Sino pa kayo? IU? Hmm? Yun na. Hindi ko siya kilala. Di ba namin kami dyan ako, dami ko lang. Pero hindi pa namin syempre sure mangyayari. So, hope sana po ulit na. Malay natin, mag-yung bago talaga. Hindi Maybe, right? Pati Western. Wow! Taas. Taas na talaga namin. Can you talk about their new single, Alab? Oh, my favorite song, man. Favorite song in Get in the Zone. Siguro safe to say, kasi po lahat ng mga kanta namin nanggagaling pa sa Korea. Hindi pa po kami fully gumagawa ng kanta namin sarili, entirely ST na gumawa. Siguro po, sabi ko na namin. Like the producers, I guess, no? Korean music namin. Since nanggagaling po sa kanila yung demo, kami po yung gumagawa ng choreography, lyrics, and then yes, merong mga modifications kami pwedeng idagdag, katulad ng mga rap part or mga harmonies din po. Para mas maging flavor ng SB19 yung kanta namin. Uh-huh. At the same time, ipakita namin yung true colors namin kung ano yung SB19.
What do you feel about being a pioneer of the idol? Oh, so fast. Of the idol boy group concept in the country. Okay. Do you think SB19 has paved the way for more Filipino idol groups to debut, or more work needs to be done, both within the industry and the general public? I mean, kahit hanggang ngayon naman no? There's a lot of work to be done, man. Kahit ngayon, no? Sa music industry. But yeah, I mean, that's a hot, topic, who actually paved the way, you know what I mean? Why it's become a hot topic? Because, but for me, I feel like hindi naman kailangan pagtalunan who actually, or who's the group actually paved the way. I feel like lahat ng nauna. I mean, if the group, or if that, P-pop group is lumabas, like, ang agwat nila is like 1 or 2 years lang, I guess you can say na, sila yung nag-pave ng way, no? Kung ganun lang yung pagitan ng nila, pagsisimula. So, dapat di na pinagkatalunan to, but I guess may mga taong gustong pagtalunan tong bagay na to. But SB19 definitely paved the way for more Filipino idol. Don't get me wrong, because again, sila sa mga nauna. Big word. Ano daw? No, bro. Kahit yung nanahimik sa dulo na ano eh. Big board? Big board? Ano sabi mo? Big word. Big word. Big word. Very overwhelmed at honored naman po sa state namin, yung estado namin. Parang masaya kami na naging successful yung parang journey namin na hindi kami sigurado. Kasi nga parang it's a collaboration between Korea and Philippines. Pero kasi marami nakaka-confuse na talaga sa sabi namin na marami din nagtatanong kung ano ba kami, kumbaga OPS ba kami or K-pop. So, siguro isa na rin sa mga I mean, ang hirap talaga explain ng K-pop and P-pop sa ibang mga Pilipino, no? I guess mas marami nang aware ngayon, but I assume during this time, no, sobrang na confused about K-pop and P-pop. Like, point. Kasi talagang pinush talaga namin na nirapan talaga namin kung ano yung tingin talaga namin na sa sarili namin. Kumbaga kasi ang dami nagsasabi, copycat daw kami, di ba? Pero for us, kasi soul namin naman yung ginagamit namin, yung craft namin, sarili namin. Hindi namin yung silang grupo, di ba? Kumbaga yung mga craft namin sa music, sa mga very well said, no? Parang, ayun, it's our soul, and siguro isa yung sa mga formula na parang successful record. Nice. Siguro po I'm just confused sometimes kasi po yung parang mga komento na parang yung music daw namin, K-pop, ganyan. I believe wala naman kung may-ari mo sa sarili ng gano'n po. Yup. Ina-expect ko na to, no, na kasi ako rin, kahit ako na-confuse ako na bakit parang na-confuse sila sa anong pinagkaiba nun. It's not exactly a for just K-pop or just Korean pop, no? Like yung genre. Kasi yung K-pop parang naging genre na siya, no? But yung K-pop is, we can call it a sub-genre of like pop, 'di ba? Na hindi naman nag-originate talaga sa Korea, no? So, sobrang nakakano na parang dahil nag-boom yung K-pop, no? Parang lahat ng like, medyo tunog parehas sabi na kinaya sa K-pop, even though na yung genre na yon is existing na talaga before pa mag-boom yung K-pop, no? But anyway, I mean, we have already talked about this topic, and I guess i-explain din siya ni Pinuno dito na ngayon, no? Tapos, yun po, kumbaga pag gumagawa ka ng music, may melody, ganyan, hindi mo po masabi na solely sa kanila to. Maybe, sila yung sikat, kaya napapansin ka sa kanila to. Ganyan. Yep, true. Pero po, sa totoo lang, talagang pinaghihirapan po talaga namin yung
yung craft namin. As in, days and weeks and months po yung ginugugol namin para mabuo yung craft namin. Tapos, ano po, parang ang bigat lang po sa barangay na parang after everything Tapos sasabihin copycat ka. talunan namin. Parang sasabihin na copycat ka. Sobrang happy po kami na parang umaangat yung barangay. And gusto pa po namin na sana may sumunod pa sa amin para talagang maipakita namin sa mundo yung talento ng Philippines, tapos ma-recognize na rin yung music natin na in the future hindi na babalik ng K-pop na, kumbaga meron na tayong sarili natin. Siguro po for now, That's always the goal of Pablo, no? Since the start. hopefully in the future, through efforts of many groups din na susunod sa amin, sana po makukuha namin yung tinatawag na K-pop. Let's go. Very well said. It's been over 2 years since K Street Manila. What the hell? First interview SP19. How much have the member changed since then? Okay, personality wise. Ako po, feeling ko ang laki po ng changes. Oh, Kasi po, okay. pag tinitingnan ko po yung dura ko. Bakit gano'n yung dura ko doon? Pero ba? Blonde ka ba doon? Blonde pa ako. Ako white. Ako black hair ako nun eh. Kaya di pa Pero po, yung- the interview before was really fun, I think. Ang dami nakuha. Parang gusto ko tuloy panoorin yun, no? Yeah. Ano ba? So, there's nagbago, pero po siguro sa yung mindset namin when it comes to performing, same thing pa rin. Pero po yung sa itsura or sa... Siguro mas naging eager lang kami na magkaroon ng maka-achieve ng more goals. Para sa grupo namin, of course, for 8 in the Philippines. Of course. Siguro po nag-mature lang po. Wow! Teka dyan, ha? Yung iba po lumaki na yung katawan. Luma po yung mata. I mean, nag-mature yung ano po, yung pag-iisip po namin. Kasi ako po personally, nung nakakasimula pa lang po namin, parang hindi pa po ako ganun. Hindi pa po ganun kalawak yung kalaman ng music po. I mean, sa music side po, katulad pinagawa ni Cedric na parang gumagawa ng music, gano'n. Tapos, kasi more of dancing talaga siya before eh. Pa lang po ako nag-try na gumawa ng parang sayaw po. Kasi hindi naman po talaga ako choreographer. Pero habang tumatagal po parang... Hindi pa siya choreographer, ah. Hindi pa siya choreographer. Like, still, you know, meron talaga siyang like natural talent, no? Na kailangan talaga niyang hasain. Pero meron na siya, eh, no? Pinagkalooban na siya ng, ng talent talaga. Singing, dancing, na kailangan na lang niyang, i-train, kumbaga, during this time. Siguro po yun po yung nabago ng sa akin po kahit pa paano yung parang pag-iisip. Kayo, ano ba? Ano pa bang nabago? Okay. Sige, parang set na naman. Okay. Wala. Ako po, mas nakakatawa din po. Classic Ken. Katulad nga po rin sinabi ni Sir Dan na parang may pressure ba? Siguro po, good, yung pressure na yun, mabuting pressure para sa amin. Kasi parang lalo kami napapansin. Sobrang labo na sa, nag-focus. Para mas, Pressure. Para mas may pakita natin talaga na yung kakayahan natin, parang gano'n, mas mabuo pa yung, siguro nag-explore pa rin po kami hanggang ngayon when it comes to our own music. Pero yun, sana, Kasi kung nagsalita ka, nakatingin ako doon, tapos tapos siguro nakatingin ka dito. So baka mamaya, ako lang yung mukha. basta na po in the future, mabuild na talaga namin yung music na matatawag na masasabi namin ng SB19. I mean, it's an interview, so I feel like okay lang kahit isa nakaharap sa camera. But your still growing popularity as Blandon has attracted a good amount of international audience too. What are the chances of us finding a concert overseas? Oh, di nyo lang alam, no? Di nyo lang alam gaano ka-successful. I mean, let's see yung take nila during this time. Feeling ko malaki yung chance, man. Kasi, Di mo lang alam, Josh. Sign a contract with Sony Music na rin po, so there's a chance po. malaki po yung chance talaga. Tsaka yun nga po, yun sa mga
hindi lang isa. Pero isa sa mga goals namin talaga mag-international tour. Kumbaga, hindi lang po after the tour in the Philippines, syempre, baka may mga upcoming projects pa po. So, hopefully, magkita-kita tayo dyan. Let's go! I mean, nakakatawa, no? Kasi di lang lala kung gaano ka-successful yung mga international performance and shows nila, no? But 18 have been one of the most active fandoms on social media right now. With them, SB19 has reached the highest Billboard Social 50 ranking for a Filipino artist since the chart began. What are your thoughts Ang about lakas that? ng 18 talaga. Sobra. Grabe ka. Totoo. Kahit ngayon, no? Very loyal. Grabe na po siya nababansagan ng robot. Robot nga. Pero po, kung kaya rin po kasi everyday ako nagugulat ako. Everyday na every time na binubuksan ko yung Twitter, hindi po nawawala yung parang trend ng may impact sa grupo na. Parang kami minsan nagtataka na kami. Yung performance ko rin namin, di ba? Tignan to. Tignan. Tapos magugulat kayo, hashtag sila 5. Tapos dati 1, 2, 3, 4, 5, sunod-sunod. Oo, ganun. Araw-araw parang trend. Parang may mga roles pa sila sa Tapos nagagawa ng banners, may mga... Sobrang mga dedicated fan talaga. Siguro, yun yung way of nila din, parang sharing and parang Mhm. yun yung way nila para pakita ng mahal talaga nila kami. Kahit alam ko kasi yung iba, syempre malalayo lugar. Shout out 18, man. Shout out 18. Pat your back, man. Tingnan mo kung saan na dinala ang SB19 ngayon, no? Doon kasi nagkakaroon sila ng friends. Yeah. Parang talagang nakikipag-usap sila sa isa't isa. Meron mga nababasa ko doon parang nagkaroon sila ng friends dahil sa... Kung yung mga friends ko na pupunta lang. At minsan, naisip ko, bakit pupunta siya ng event natin? Tapos, sabi ko, mag-isa ka lang. Then may kasama kong 18. So natutuwa na parang may kaibigan na rin siya na 18. Yung mga kaibigan ko, Nakakatuwa na... Very friendly. nagulat ako nag-Twitter ko nila yung mga kaibigan ko. Diba? Kasi kaya po sinabi niya parang may mga roles sila, meron po tagalinis after, and then so, Taga-food. meron taga parang, di ba, may maagang pumipila, mga early morning, tapos meron po namibigyan ng food. Oo nga, kahit ngayon, man, no? Kahit ngayon, ganun pa rin, man. Walang nagbago. Para mapunta sila sa harapan. Mas dumami pa nga, eh. Parang yung ibang 18, nagbibigay na ng food para, para maging safe lahat. Kasi po dati may mga nahihimatay, so gusto namin maiwasan. Saka yung mga taga-video po and photo para po sa mga 18 na hindi kasama sa Saka rin po, minsan po pag may invest po kami, may mga fans din po na ginagawa nilang human character po yung sarili nila. Like, binubuit po nila yung buhay nila. Sila na mismo po yung talagang parang hindi ko alam kung nagplano po ba talaga sila. Minsan po naawa po kami kasi... Sila na oh, man. Like, yung mga 18 na yon, no? Sila nag-human barricade for SB19. Just imagine, yung mga 18 na yun, gusto rin nilang mahawakan ng SB19, no? But, they choose to respect the space, yung personal space ng SB19, and nagpa siya sila maging human barricade instead, for those 18 fans na medyo mataas yung may intense feeling na at the moment na gusto talaga nilang, parang gano'n, di ba? Yung mga, hindi natin masisi, di ba? Kahit sila naman siguro, makita mo yung bias mo, harap-harapan sa mukha mo, no? Hindi mo alam gagawin mo. Kahit normally, sa pag-iisip mo na, hindi ko gagawin yan kasi syempre, I respect his personal space. Pero pag andun ka na sa harap-harapan mo na, hindi mo na alam eh. Di ba? Mag-blackout ka na, no? So, big ups sa mga yon, no? Na, pinili nila maging human barricade to respect the personal space of itong 5. And also, to prevent, some na may mangyari na hindi maganda, malala mo magkatulakan, no? Magkasakitan pa lahat. Ay, may share lang po pala ako. Kasi ang nag-spas na isang fan is mahirap pigilan, no? Lalo na pag nag-spas siya at the moment. Dati po talaga. And lalo na kung isang fan lang yun, lalo na kung sobrang daming fan yun. At the same time, nag-spas at that moment, right? Parang hindi po namin alam. So we need to have a crowd control. Mangyayari po yung parang mag-trend po kami sa Twitter. Tapos may one time po na parang first time tayo nag-trend sa Twitter. Nasa tayo. Oo, tapos sobrang saya na po namin noon, parang number 1 sa Philippines
strength, yung performance nila at parang gano'n. Tapos nagulat po kami after nun, sunod-sunod ako. Tapos parang hindi po ako makapaniwala kasi parang dati dream lang natin na kahit Isang beses lang, no? Sunod-sunod lang. Grabe po talaga. What is the best or at least the most memorable gift a fan has given to you? Oh, okay. Ako sa dalawa yan. Lahat eh. Pero ako po kasi tinatry ko i-appreciate lahat ng gift. So, ginagawa ko, we try to use it as much as we can. But ito, gift sa akin. Ito rin gift ko suot ko. Para, kasi syempre po regalo, gusto ko talaga. Oh! Ito, regalo to. Ayun na, lahat t-shirt ko po may I love you. Because Lahat kami may ganito po. Ayun, no, cute. Ginamit ko. So, bilang pinakita ni, ano, no? Bilang pinakita ni Stel yung brief niya. Ito yung brief ko, Ben 10. Di ba? Nakita ko tuloy yung post ni, alam mo yung birthday post ni Stel? Nasabi, bakit hindi Ben 10? May nag-comment na bakit hindi Ben 10 yung brief daw ni ni Stel doon sa picture, birthday picture niya. Nag-reply si Stel doon, sabi niya, hindi, yung, meron ako suot sa loob Power Rangers. Anyway, alala ko lang. Ayun po. Pero naman sabi ni Justin, lahat po ng gift talaga. Lahat na-appreciate po namin. Kahit letters, kahit Letters, basta na, flowers, minsan pag we're having a bad day, Candy. wala, kami namin letters. Kukuha lang kami isa, tapos tingnan namin. Tapos parang, ayun yun po eh, nakaka-lift ng mood kahit pa paano. Parang, kahit paano ka pag-prepare na, basta magbabasahin mo yung mga letters din na grabe. Parang, drawings na mga efforts. Kasi alam namin, lalo na yung mga gumagawa rin ng fan arts, mga ano-ano, mga forte nila eh. Minsan digital painting, minsan ano, Explosion mo. ganun. Tapos ano po, mga keychain, kahit po maliliit na keychain, parang nakakatuwa. Sinasot sa performance. Kasi sinusunod po namin minsan kahit keychain, open, ginagamit po namin. Para po nakikita lang ng bibigay. Ako Nice. po last time parang may na-share na rin. Yeah, mahal na mahal sila ng 18 eh, no? Yung ano nga po. yung- So they really appreciate. Weirdest kasi yung weirdest. Kaya ako weirdest yung data ko nga pala. Yun ba saan? Yun nga po. Yun po. Pero, pero ano po parang nung mga nakaraang araw, nagulat. Even before pa po, may nagbibigay po sa amin lagi ng rosary. Aha. Parang ano po, parang nasa letter, nagbigay mo sa parents mo. Tapos ayun, nagbibigay ko po sa parents. Nilalagay ko po sa Since memorable naman lahat, share ko lang yung weirdest gift na natanggap ko. Weirdest. Sa bubble wrap. Ay, yung bubble wrap! O, tama ko. Ay, pagkagano. Diba? Ano to? Diba? Lambot. Pagkagano. Pagtingin ko. Yung letter. Sabi niya, nakakatulog daw kasi sa kanya. Stress siya. So, Okay. Oo, ganun pala. Tapos, Well, may ano naman, no? May purpose kung bakit bubble wrap lang yung binigay. Which is totoo naman, no? Totoo naman. Parang same as fidget spinner. Like, fidget toys. Yung purpose nun is, to calm you down pag mayroong anxiety, right? If you guys remember, may era na nauso yung fidget spinner. But that's not actually the purpose of it. The purpose of it is to calm you down. Like the fidget toys or like yung stress ball. Kaya nga sa tawag na stress ball. Diba? Na pwede mong squeeze. Same as the bubble wrap, like very satisfying kasi. So, I guess there's a purpose to it, no? So, very, pa rin, no? Very thoughtful. sa Andila. Kasi meron yung mga fans na mga fans ko, meron sila sinasabi ni walang daw nila ako. Natawa ako, pero natuwa rin ako doon sa ano. Kasi sentence pa yung mga fans nila. Kaya ito, so, Dami po, Yun dami yung yung weirdest. bibigay po talaga namin. And that's it. Okay. I thought we were going to have another question. Which part of the interview was your favorite? The whole interview. I love the whole interview. Stay tuned. Oh. But wait. Well. Ano yung bolster? Baliktad yung bolster mo? Yung bawang okay, pag-game. Okay. Ano ba kung sabihin? Wala akong wala. Mamaya ka ba? Oh shit. Oh shit. Oh, we're gonna watch this, man. Next time. We're gonna watch this next time. Stay tuned, seriously. K Street TV, let's go. Okay, that is again SB19 with K Street TV. SB19 talk about the rise to fame, 18 and the future, man. But yeah,
yung first video na dapat originally i-react natin is hindi nag-work, but mas maganda pa pala yung yung video na kasunod. So I really enjoyed that, and I hope you guys enjoyed that. No, comment down below if you guys want us to react to the reenactment of like I call this the K-drama scene na gagawin nila with K-State TV. If you guys want us to react to that, comment down below. But that's it for me today. See you on my next vid. You guys stay awesome. Peace.